17 pang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, tinitiyak naman ng gobyerno na mananagot ang mapatutunayang may pagkukulang dahilan ng pagguho ng gusali. Inang ulat ni J.M. Thompson. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. 4 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagguho ng gusali. Kabilang dito ang Malaysian national, 2 construction workers at isang unidentified pang individual na posibleng vendor malapit sa construction site. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya. Kabilang dyan ng ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Si Lea Casilao na kahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao bus terminal ng kanyang asawa, pero hindi na ito nangyari. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site. Gusto lang talaga namin. Nung mabigay sila sa aming update, kung ano nang nangyayari. Hindi naman kami naghahanap nung sobrang na karakarakan na yun. Gusto ko, may update man lang po ba? Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo, ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin. Nagpunta rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong mga sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggastos sila. Now, mayroong mga pamilya na umuwi sa Camsor, umuwi sa San Jose del Monte, may mga pauwi pa kung saan-saan. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around. Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 17 hinihinalang natabunan pa ng bumagsak na gusali. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa owner at kontraktor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at kontraktor para makatulong sa kanilang search and rescue operation. Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports. Makikita sa aking likuran ang gusali na nagmistulang pancake matapos itong gumuho bandang 3:00 ng madaling araw nitong linggo. Puspusa naman ang operasyon ng Bureau of Fire Protection para mailigtas sa mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Sisimulan lamang ang paggamit ng heavy equipment pantanggal ng mga bakal at bato matapos nilang masiguro na wala ng any signs of life sa ilalim ng gumuhong estruktura. Titiyakin naman ng otoridad na kung sino ang mapatutunayang dahilan ng pagguho ng gusali ay magkakaroon ng karampatang parusa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.